15 Kabanata. Ang pagpupulong sa Jerusalem. May mga taong galing sa Judea na pumunta sa Antioch at nagturo sa mga kapatid doon na silang mga hindi Hudyo ay hindi maliligtas kung hindi sila magpapatuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moises. Hindi ito sinang-ayunan ni Pablo at Bernabe at naging mainit ang pagtatalo nila tungkol dito. Kaya nagkaisa ang mga mananampalataya roon na papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang iba pang mga mananampalataya sa Antioch para makipagkita sa mga apostol at sa mga namumuno sa iglesia tungkol sa bagay na ito. Kaya pinapunta ng iglesia sina Pablo. At nang dumaan sila sa Phoenicia at sa Samaria, ibinalita nila sa mga kapatid na may mga hindi Hudyo na sumampalataya kay Kristo. Nang marinig nila ito, tuwang-tuwa sila. Pagdating ni Pablo sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesia, ng mga apostol at ng mga namumuno sa iglesia. Ibinalita nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Pero tumayo ang ilang mananampalatayang miyembro ng grupo ng mga Pariseyo at nagsabi, "Kailangang tuliin ang mga hindi Hudyo at utusang sumunod sa kautusan ni Moises." Kaya nagpulong ang mga apostol at ang mga namumuno sa iglesia para pag-usapan ang bagay na ito. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, tumayo si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, alam ninyo na pinili ako ng Diyos noong una mula sa inyo para ituro ang magandang balita sa mga hindi Hudyo, nang sa gayoy makarinig din sila at sumampalataya. Alam ng Diyos ang nilalaman ng puso ng bawat tao, at ipinakita niya na tinatanggap din niya ang mga hindi Hudyo. Dahil binigyan din sila ng banal na espiritu, katulad ng ginawa niya sa atin noon. Sa paningin ng Diyos, tayong mga Hudyo at silang mga hindi Hudyo ay pare-pareho lang, dahil nilinis din niya ang kanilang puso nang sumampalataya sila. Ngayon, bakit nyo sinusubukan ng Diyos? Bakit nyo pinipilit ang mga hindi Hudyong tagasunod ni Jesus na sumunod sa mga kautusan na kahit ang ating mga ninuno at tayo mismo ay hindi makasunod? Naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ganito rin naman sa mga hindi Hudyo. Nang marinig nila iyon, tumahimik silang lahat, at pinakinggan nila ang salaysay ni Bernabe at Pablo tungkol sa mga himala at kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos sa mga hindi Hudyo sa pamamagitan nila. Pagkatapos nilang magsalita, sinabi ni Santiago, "Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Ikinuwento sa atin ni Simon Pedro ang unang pagtawag ng Diyos sa mga hindi Hudyo para may mga tao ring mula sa kanila na maging kanya. Ito'y ayon din sa mga isinulat ng mga propeta noon, dahil sinasabi sa kasulatan, 'Pagkatapos nito babalik ako, at itatayo kong muli ang kaharian ni David na bumagsak. Ibabangon ko itong muli mula sa pagkaguho, para hanapin ako ng ibang tao, ang lahat ng hindi Hudyo na aking tinawag na maging akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito, at matagal ko na itong ipinahayag." Sinabi pa ni Santiago, "Kaya kung sa akin lang, huwag na nating pahirapan ang mga hindi Hudyo na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan, dahil ito'y itinuturing nating marumi. Iwasan nila ang sexual na imoralidad, at huwag kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. Ito ang mga utos ni Moises na dapat nilang sundin para hindi mandiri ang mga Hudyo sa kanila. Dahil mula pa noon ang kautusan ni Moises ay binabasa na ng mga Hudyo sa kanilang sambahan tuwing araw ng pamamahinga, at itinuturo nila ito sa bawat bayan." Ang sulat para sa mga hindi Hudyo. Nagkasundo ang mga apostol, ang mga namumuno sa iglesia at ang lahat ng mga mananampalataya. Napipili sila ng mga lalaki mula sa kanilang grupo na ipapadala sa Antioch, kasama ni Pablo at Bernabe. Ang napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ang mga taong ito ay ginagalang ng mga mananampalataya, at sila ang magdadala ng sulat na ito. Mula sa mga apostol at mga namumuno sa iglesia. Mahal naming mga kapatid na hindi Hudyo riyan sa Antioch, Syria at Cilicia. Nabalitaan namin na may mga taong mula rito sa amin
na pumunta riyan at nilito ang inyong kaisipan dahil sa kanilang itinuro. Hindi namin sila inutusan na pumunta riyan at magturo ng ganoon. Kaya nang marinig namin ito, napagkaisahan naming pumili ng mga tao na ipapadala namin sa inyo para sabihin ang mga bagay na aming napagkasunduan. Kasama nila sina Bernabe at Pablo na minamahal nating mga kapatid. Sina Bernabe at Pablo ay naglaan ng kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sasabihin din ni Judas at Silas na aming ipinadala sa inyo ang tungkol sa mga nilalaman ng sulat na ito. Nagkasundo kami ayon sa patnubay ng banal na Espiritu na huwag nang dagdagan pa ang mga dapat ninyong sundin maliban sa mga ito. Huwag kayong kakain ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. At iwasan ninyo ang sexual na imoralidad. Mabuting iwasan ninyo ang mga bagay na ito. Hanggang dito na lang. At umalis nga ang mga taong ipinadala nila. Pagdating nila sa Antioch, tinipon nila ang lahat ng mga mananampalataya at ibinigay nila agad ang sulat. Tuwang-tuwa sila nang mabasa ang nilalaman ng sulat na nakapagpasigla sa kanila. Sina Judas at Silas ay mga propeta rin, at marami ang kanilang itinuro sa mga kapatid para palakasin ang kanilang pananampalataya. Pagkatapos ng ilang araw na pananatili roon, bumalik sila sa Jerusalem sa mga nagpadala sa kanila. Pero bago sila umalis, ipinanalangin muna sila ng mga kapatid na maging maayos ang kanilang paglalakbay. Pero nagpasya si Silas na magpaiwan doon. Nanatili sina Pablo at Bernabe ng ilang araw sa Antioch. Marami silang kasamang nagtuturo at nangangaral ng salita ng Panginoon. Naghiwalay sina Pablo at Bernabe. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, "Bumalik tayo sa lahat ng bayan na pinangaralan natin ang salita ng Panginoon at dalawin natin ang ating mga kapatid para malaman natin ang kalagayan nila." Sumang-ayon si Bernabe pero gusto niyang isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Pero ayaw pumayag ni Pablo. Dahil noong una, nakasama nila si Marcos pero iniwan sila nito noong nasa Pamphylia sila. Matindi ang kanilang pagtatalo, kaya naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at pumunta sila sa Cyprus. Isinama naman ni Pablo si Silas. Bago sila umalis, ipinanalangin sila ng mga kapatid na tulungan sila ng Panginoon sa kanilang paglalakbay. Pumunta sina Pablo sa Syria at sa Cilicia at pinatatag nila ang mga iglesia roon.